Ako si Ana, isang photojournalist. Ang buhay ko ay isang koleksyon ng mga imahe, mga larawan ng protesta, ng mga selebrasyon, ng mga ordinaryong taong may hindi ordinaryong kwento. Sanay akong maging ang tagakuha, ang mata sa likod ng lente. Kaya naman ng isang umaga, nakita ko ang isang litrato na ako mismo ang paksa. Pero hindi ko matanda ang kinuha, isang kakaibang kilabot ang gumapang sa aking batok. Nakatira ako mag-isa sa isang lumang apartment sa Malate. Matagas ang kisame, malalaki ang mga bintana at gawa sa kahoy ang sahig. Ang paborito kong parte ng apartment ay ang isang malaking poste na gawa sa maitim na kahoy sa gitna mismo ng sala. Sabi ng landlady, orihinal daw iyan, bahagi ng pundasyon ng gusali. Nagbibigay ito ng karakter sa lugar. Isang Martes ng umaga, habang nagbubura ako ng mga lumang file sa aking telepono para magbakante ng espasyo, napahinto ako sa pinakahuling litrato sa aking gallery. Ang litrato ay kuha sa loob ng aking kwarto. Ito ay isang larawan ko habang natutulog. Ang anggulo ay mula sa paanan ng aking kama, medyo mababa. Malinaw na malinaw ang aking mukha, payapa sa pagkakatulog. Natawa ako ng bahagya. Lasing na naman siguro ako kagabi, bulong ko. Baka sa kalasingan, nagset ako ng timer at hindi ko na maalala, o baka napindot ko lang ng hindi sinasadya. Binura ko ang litrato at hindi na pinansin. Isang kakaibang glitch lang sa isang abalang buhay. Kinabukasan, naging routine na. Paggising, kape at pag-check ng telepono. Pagbukas ko ng gallery, halos mabitawan ko ang aking tasa. May bago na namang litrato. Ako ulit, natutulog. Pero ngayon, iba na ang anggulo. Kuha ito mula sa isang sulok ng aking kwarto, malapit sa kisame. Isang mataas na anggulo na para bang may isang taong nakatayo sa ibabaw ng aking aparador. Pinapanood akong matulog. Ang kalidad ng litrato ay medyo malabo, na parang may isang manipis na usok sa pagitan ng lente at sa akin. Hindi na ito nakakatawa. Hindi na ito isang pagkakamali. Agad kong tinignan ang mga lock ng aking pinto at mga bintana. Lahat ay sarado at nakalak. Imposibleng may nakapasok. Tinignan ko ang security log ng aking telepono. Walang nag-unlock nito buong gabi. Ang takot ay nagsimulang pumasok. Hindi takot sa magnanakaw, kundi takot sa isang bagay na hindi ko maintindihan. Paano kinunan ang litratong ito? Nang gabing iyon, hindi ako halos nakatulog. Bawat kaluskos, bawat anino ay pinapansin ko. Niyakap ko ang aking unan at pilit kong ipinikit ang aking mga mata. Pero sa likod ng aking isipan, may isang tanong na paulit-ulit. Kung hindi ako ang kumuha ng litrato, sino? Ang bawat umaga ay naging isang ritual ng takot. Paggising ko, ang una kong ginagawa ay ang tingnan ng gallery ng aking telepono ng may panginginig. At palaging mayroon isang bagong litrato. Bawat isa ay may bagong anggulo. Mula sa ilalim ng kama na para bang may sumisilip doon. Mula sa labas ng bintana kahit na nasa ika-4 na palapag ako. At ang pinakamasama sa lahat, ang litratong lumitaw noong Biyernes ng umaga. Ang anggulo ay mula sa mismong tabi ng aking unan. Sobrang lapit na halos makikita mo ang bawat pilik mata ko.
Ang aking bibig ay bahagyang nakabukas at ang aking ekspresyon ay hindi payapa. May bakas ng takot na para bang may masama akong panaginip. Pero hindi iyon ang pinakamasama. Sa kanang bahagi ng litrato, sa mismong gilid ng frame, may isang anino. Isang maitim at malaking anino na hindi ko makilala. Hindi ito anino ng muebles o ng kurtina. Ito ay malaki, mabigat at may hubog na parang tao. Pero ang mga proporsyon nito ay mali. Masyadong malapad ang mga balikat. Masyadong mahaba ang mga braso. At ito ay nasa ibabaw ko na para bang may isang dambuhalang nilalang na nakadagan sa aking dibdib habang ako'y natutulog. Napasigaw ako at ibinato ko ang telepono sa kabilang dulo ng kwarto. Humihingal ako, umiiyak. Hindi na ito simpleng pagmamasid. Ang bagay na kumukuha ng mga litrato, kasama ko sa kwarto. Kasama ko sa kama. Hindi na ako natutulog sa aking kwarto. Dala-dala ko ang aking kumot at unan sa salas, sa tabi ng pinto, kung saan nararamdaman kong mas malapit ako sa labasan. Isang araw, habang paakyat ako ng hagdan, nakasabay ko si Mang Tonyo, ang matandang handyman ng building. Nakita niya ang malalaking eyebags ko. "Ining, ayos ka lang ba?" Tanong niya. Mukhang ilang araw ka nang walang tulog. Sa sobrang desperasyon, nagbakasakali ako. "Mang Tonyo," sabi ko, "may alam po ba kayo tungkol sa apartment ko? Yung Unit 7B? May kakaiba po ba doon?" Tumingin siya sa paligid bago magsalita. "Matagal na akong nagtatrabaho dito," bulong niya. "Ang building na ito, itinayo noong dekada 60 at ang mga poste niyan, hindi ordinaryong kahoy." Itinuro niya ang pinto ng aking apartment. Ang pangunahing poste ng bawat unit, tulad niyang nasa salas mo, ay galing sa iisang puno. Mga dambuhalang puno ng ipil mula sa Ilocos. Pinutol ng buo at dinala dito. "Ano pong meron doon?" tanong ko. Nag-atubili siya. "Sabi ng mga matatanda sa probinsya namin," sabi niya, "huwag kang basta-basta pumuputol ng matatandang puno. Baka may nakatira. At kapag ginawa mong poste ng bahay ang kahoy, ang nakatira ay mananatili doon, nakakulong." Bigla kong naalala ang malaking poste ng kahoy sa aking sala, ang sentro ng aking apartment. Ang pinakapaborito kong bahagi nito. Ano pong nakatira? Isang demonyo ng panaginip. Ang tawag nila doon, Batibat. Batibat, ang demonyo ng panaginip. Pag-uwi ko, nagre-research ako. Ayon sa alamat ng mga Ilocano, ang Batibat ay isang malaki at mabigat na demonyo na naninirahan sa mga puno. Kapag pinutol ang puno at ginawang poste ng bahay, nagagalit ito. At sa gabi, lumalabas ito para umupo sa dibdib ng mga natutulog na nagiging sanhi ng bangungot at pagkamatay. Ang mga kwento ay eksaktong tumutugma sa anino na nakita ho sa litrato. Ang mabigat na bagay na nakadagan sa akin. Nang gabing iyon, nagsimula ang mga bangungot. Hindi na lang ako basta nananaginip. Nagkakaroon ako ng sleep paralysis. Gising ang aking isip pero hindi ko maigalaw ang aking katawan. At sa bawat pagkakataon, nararamdaman ko ito. Isang mabigat na presensya na dahan-dahang gumagapang sa aking kama. Ang paglubog ng kutsyon sa tabi ko,
ang pagbigat ng hangin, at pagkatapos ang isang dambuhalang bigat sa aking dibdib. Hirap akong huminga. Parang may isang truck na nakaparking sa ibabaw ko. Hindi ko ito nakikita, pero nararamdaman ko ito at naririnig ko ito. Sa gitna ng aking paghihirap, sa gitna ng aking mga tahimik na sigaw, may naririnig akong isang tunog. Isang pamilyar na tunog. Ang mahinang click ng shutter ng kamera ng aking telepono. Kinukunan niya ako. Kinukunan niya ako habang ako'y nahihirapan. Habang ako'y nasa bingit ng kamatayan. Kinaumagahan, pagising ko, humihingal at basang-basa ng pawis. May bagong litrato na naman sa aking telepono. Isang close-up ng aking mukha. Ang aking mga mata ay dilat sa takot. Ang aking bibig ay nakabukas sa isang sigaw na walang tunog. Dinala ako ng kaibigan kong si Jen sa isang albularyo sa Quiapo. Wala na akong pagpipilian. Ang siyensya at lohika ay wala ng sagot. Si Nanay Celia ay isang matandang babae na may mga matang tila nakikita ang mga bagay na hindi nakikita ng ordinaryong tao. Ikinuwet ko sa kanya ang lahat. Ipinakita ko ang mga litrato sa aking telepono. Hindi siya nagsalita. Kumuha lang siya ng isang kandila, isang palanggana ng tubig at isang piraso ng tawas. Sinimulan niya ang ritual. Habang nagdarasal siya ng pabulong, ang tunaw na tawas ay dahan-dahang pumatak sa tubig. Pagkatapos ng ilang minuto, kinuha niya ang tumigas na tawas at tinaas ito laban sa liwanag ng kandila. Diyos ko, bulong niya. Tumingin ako sa anino na nilikha ng tawas sa pader. Ang hugis ay malinaw na malinaw. Isang malaking babaeng demonyo na may mahabang buhok at nakangiting bibig. Nakaupo ito sa dibdib ng isang nakahigang tao. Pero ang pinaka nakakailabot sa lahat ay ang hawak nito. Sa kanyang kamay, hawak ng demonyo ang isang maliit na parihabang bagay. Isang smartphone. At ito ay nakatutok sa mukha ng taong kanyang dinadaganan. Ang batibat. Sabi ni Nanay Celia, ang kanyang boses ay puno ng pagkamangha at takot. Matanda na ang demonyong ito, pero marunong siyang matuto. Natutunan niyang gamitin ang iyong teknolohiya. Ang telepono mo, hindi lang ito ginagamit para kunan ka ng litrato. Ito na rin ang naging bagong mata niya. Tumingin siya sa akin. Hindi ka lang niya pinapanood, Ining. Pinag-aaralan ka niya. At sa tuwing kinukunan ka niya ng litrato, isang piraso ng iyong kaluluwa ang kinukuha niya at ikinukulong sa loob ng makinang iyan. Ang puso ng batibat ay nasa loob pa rin ng kanyang puno. Paliwanag ni Nanay Celia. Ang poste sa iyong bahay, iyon ang kanyang katawan. Ang telepono mo, ang kanyang mga mata. At ang iyong mga panaginip, iyon ang kanyang paraan ng pangangaso. Umuwi akong may dalang bagong takot at isang maliit na pag-asa. Binigyan ako ni Nanay Celia ng mga instruksyon. Pagdating ko sa apartment, ang hangin sa loob ay mas mabigat, mas malamig. At sa unang pagkakataon, may narinig akong tunog mula sa malaking poste sa sala. Isang mahinang ungol. Isang tunog na galing sa kaloob-looban ng kahoy na parang isang dambuhalang nilalang na nag-iinat pagkatapos ng isang mahabang pagkakatulog. Hinawakan ko ang poste. Ang kahoy ay nagyeyelo sa lamig at nararamdaman ko ang isang mahinang panginginig, isang mabagal na pintig na parang isang puso. Nagsimula akong maglakad palayo, pero habang papalayo ako, ang ungol ay lumalakas, ang pintig ay bumibilis, na para bang ayaw niyang lumayo ako.
Tumayo ako sa gitna ng sala, nakatingin sa poste. Ang buong apartamento ay tahimik maliban sa tunog na iyon. Ang tunog ng isang pusong kahoy na tumitibok para sa akin. Naintindihan ko na. Ang apartamento na ito ay hindi ko natahanan. Ito ay ang katawan ng isang halimaw at ako ang kaluluwang sinusubukan niyang isilid sa loob. Ang mga litrato ay nagbago. Hindi na ako payapang natutulog sa mga ito. Isang umaga, ang bagong litrato ay nagpakita sa akin na nakahiga sa kama, pero ang aking mga mata ay bahagyang nakabukas. Malabo, walang buhay. Ang estado ng isang taong nasa gitna ng sleep paralysis. Ang takot sa aking muka ay malinaw na malinaw, at ang anino sa ibabaw ko ay mas malinaw na rin. Hindi na ito isang simpleng anino. Mayroon na itong anyo, isang malaking babaeng demonyo na may balat na kasing kulay ng balat ng puno at buhok na parang mga tuyong ugat. Ang kanyang bibig ay nakanganga sa isang tawang walang tunog. Pinag-aaralan na niya hindi lang ang aking pagtulog, kundi ang aking paggising sa takot. Sinunod ko ang payo ni Nanay Celia. Naglagay ako ng asin sa mga sulok ng aking kwarto. Nagsabit ako ng mga bawang sa bintana. Pero alam kong ang mga ito ay pansamantalang proteksyon lang. Ang kalaban ay hindi nasa labas, nasa loob. Nasa mismong poste na sumusuporta sa kisame ng aking apartment. Isang gabi, sinubukan kong matulog sa sala, malayo sa aking ama. Pero sa kalagitnaan ng gabi, nagising akong nasa sahig na ako ng aking kwarto na parang may isang malakas na puwersang humila sa aking pabalik. Ang batibat ay hindi na kontento sa pag-uupo sa aking dibdib sa panaginip. Gusto na niya akong dalhin sa kanyang teritoryo. Ang aking kama na nasa ilalim mismo ng kanyang poste ay ang kanyang altar. At ako ang kanyang alay. Ang batibat ay takot sa dalawang bagay, sabi sa akin ni Nanay Celia sa telepono. Asin na sumisipsip ng kanyang kapangyarihan at matutulis na bagay na pumipigil sa kanya na makadagan. Ito na ang huling gabi ko sa apartment na iyon. Nagpasa na akong umalis. Pero alam kong kailangan ko munang malagpasan ang gabing ito. Ang gabi kung saan nararamdaman kong pinakamalakas siya. Sinunod ko ang kanya mga instruksyon. Ikinalat ko ang isang bilog ng asin sa paligid ng aking kama. Isang makapal na bilog ng puting proteksyon. Pagkatapos, kinuha ko ang pinakamalaking kutsilyo sa aking kusina. Isang mabigat na bolo knife. Humiga ako sa kama, nakayakap sa malamig na bakal ng bolo. Ang talim nito ay nakatapat sa aking dibdib. Nang dumating ang hating gabi, nagsimula ito. Ang pag-ungol mula sa poste sa salas. Mas bangkas kaysa dati. Isang ungol ng galit. Nararamdaman kong yumayanig ang sahig ng kahoy. Pagkatapos, isang malakas na kalabog na parang may isang babay na sobrang bigat na tumalon mula sa kisame papunta sa sahig ng sala. Narinig ko ang mabibigat na yabag na papalapit sa aking kwarto. Yabag, yabag, yabag. Ang pinto ng aking kwarto na nakasara pero hindi nakalak ay dahan-dahang bumukas. Isang dambuhalang anino ang tumakip sa liwanag mula sa pasilyo. Hindi ko makita ang kanyang anyo pero naamoy ko siya. Ang amoy ng lumang kahoy, ng bulaklak ng patay at ng purong galit. Pumasok ito sa kwarto,
Naramdaman ko ang pagbigat ng hangin, ang paglamig ng paligid. Huminto ito sa tabi ng aking kama, sa labas mismo ng bilog ng asin. Naramdaman ko ang kanyang presensya. Hinihintay niya akong makatulog. Hinihintay niya akong bitawan ang bakal sa aking dibdib. Pero hindi ako pumikit. Hindi ako gumalaw. Hindi ko alam kung paano, pero nalagpasan ko ang gabing iyon. Sa unang sinag ng araw, ang mabigat na presensya sa kwarto ay biglang nawala. Tumatayo ako, nanginginig at pagod, pero buhay. Tiningnan ko ang sahig. Ang bilog ng asin ay naroon pa rin. Pero sa labas nito, sa sahig na kahoy, may mga bakas. Mga bakas ng malalaking paa na nag-iwan ng marka na parang sunog na kahoy. Hindi na ako nag-aksaya ng panahon. Kinuha ko ang aking wallet at ang aking telepono at umalis ako. Hindi na ako lumingon. Nakatira na ako ngayon sa isang bagong apartment, isang modernong kondo na gawa sa semento at salamin. Walang mga antigong poste, walang amoy ng lumang panahon. Ligtas na ako. Pero ang karanasan ay nag-iwan ng isang peklat. Minsan, binubuksan ko ang aking telepono. Pumupunta ako sa isang folder na naka-password. Ang folder kung saan ko inilipat ang lahat ng mga litratong iyon. Ang mga litrato ko habang natutulog. Tinitingnan ko ang mga ito, isa-isa, ang ebidensya ng aking bangungot. Isang araw, napansin ko ang isang bagay na hindi ko napansin noon. Sa huling litrato, ang litrato kung saan dilat ang aking mga mata sa takot. Sa refleksyon ng aking mga mata, kung tititigan mang mabuti, may makikita ka. Isang malabong imahe. Ang imahe ng kumukuha ng litrato. Hindi ito ang demonyong batibat niya inaasahan ko. Hindi ito isang halimaw na may mahabang buhok. Ang nasa refleksyon ay ang mukha ng isang matandang babae. Isang matandang babae na may malungkot na mga mata at isang ngiting puno ng pangungulila. Ang mukha ng aking lola. Hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin nito. Ang batibat ba ay may mukha ng aking lola? O ang kaluluwa ba ng aking lola ang nakikipag-ugnayan sa demonyo para protektahan ako? O baka naman ang lahat ng ito, ang batibat, ang takot, ang mga litrato, ay isang manifestasyon lang ng aking sariling kalungkutan at takot sa pag-iisa. Hindi ko na malalaman. Ang tanging alam ko ay sa tuwing tinitingnan ko ang mga litratong iyon, isang tanong ang palaging bumabalik. Sino nga ba talaga ang multo sa kwentong ito? Ang demonyong kumukuha ng litrato? O ang kalungkutan na nakatitig pabalik mula sa mga mata ko?